Palagi kang nakikinig. Hindi tayo pinababayaan ni Jesus kailanman. Kahit na maligaw tayo o lumayo sa iyo, palagi kang naroroon, naghihintay at malapit, handang tanggapin kaming muli. Si Jesus ang ilaw na gumagabay sa atin sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sitwasyon. Hindi tayo dapat mag-alala o mabagabag dahil ipinangako mong hindi mo kami pababayaan kailanman. Mabuhay para kay Jesus at matatagpuan mo ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Sa tuwing nadarama kong mahina ako o nadadapa, sinusubukan kong pumunta sa sakramento ng kumpisal sa lalong madaling panahon. Ayaw kong patagalin ang distansya sa pagitan natin. Sa kumpisalan, sinasabi ko sa sarili ko, kaluluwa ko, pakinggan mo si Jesus dahil siya ay magsasalita sa iyo. Sa pamamagitan ng mga pari na kumikilos sa iyong kapangyarihan, natatanggap ko ang pinakamahusay at pinakamalalim na espiritual na payo. Nagpapasalamat ako sa mga pari mula sa kaibuturan ng aking puso dahil sa pamamagitan nila natatanggap ko ang sakramento ng rekonsilasyon. Nalilinis ako sa aking mga kasalanan at naipanumbalik sa iyong biyaya. Sa tuwing nagkukumpisal ako, nakararanas ako ng malalim na kapayapaan at kagalakan sa aking kaluluwa. Bukod pa rito, palagi kong sinusubukan na magkaroon ng Biblia sa malapit. Kung meron kang Biblia sa kamay, buksan mo ito at basahin ang mga Beatitudes sa Kabanata 5 ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang mga Beatitudes ay isang mapagkukunan ng inspirasyon at gumagabay sa ating buhay. Isang Beatitude na nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin ay, mapapalad ang mga dalisay ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Makita ang Diyos. Kaya mo bang isipin? Maaari nating makita ang Diyos. Ngunit, kung dalisay lamang ang ating puso, nang walang bigat ng kasalanan o ng magulong pagnanasa, kapag dalisay ang ating puso at kaluluwa, madarama natin ang presensya ng Diyos. Makikita siya sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya at mararanasan siya sa pamamagitan ng mga espiritual na karanasan. At ang pinakakahanga-hanga ay maaari nating makita si Jesus na tunay na naroroon sa kabanal-banalang sakramento. Siya ay hindi lamang naroroon sa paraang simboliko o pahiwatig, kundi tunay. Ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ay naroroon. Sa Eucharistia, ipinapahayag ni Jesus ang kanyang pagkatao at pagka-Diyos upang makalapit tayo, sambahin siya at mahalin siya. Purihin ka, Jesus Eucharistiko, Diyos na buhay at tunay. Ipagkaloob mo sa amin ang dalisay na puso at matibay na pananampalataya upang makilala ka namin sa kabanal-banalang sakramento. Buksan mo ang aming mga puso upang mas mahalin ka namin ng malalim, upang masabi namin sa iyo, Jesus, mahal kita. Narito ako, naririto sa iyong harapan. Nakikita mo ako at nakikita rin kita. Sa langit at sa lupa, sambahin nawa palagi ang banal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Banal na puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Banal na puso ni Jesus, sindihan mo ang puso ko ng iyong pag-ibig. Magbalik loob ang mga puso ng mga naliligaw upang bumalik sila sa iyong pag-ibig at awa. Banal na puso ni Jesus, turuan mo akong magmahal sa iyo upang hindi lamang ako, kundi pati na rin ang mga nakapaligid sa akin ay mas mahalin ka. Baguhin mo ang mga makasalanan, tulungan mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga banal na kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Banal na puso ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento, ipagkaloob mo sa amin ang higit na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin.
Banal na puso ni Jesus, gawin mong ang aming mga puso ay palaging puno ng pagmamahal sa iyo. Matamis na puso ni Jesus, maging kaaliwan namin sa bawat sandali. Matamis na puso ni Jesus, protektahan mo ang mga naliligaw at ibalik mo sila sa iyo. Luwalhati, pagmamahal at pasasalamat sa banal na puso ni Jesus. O mapagmahal na puso, inilalagak ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Dahil alam kong ang aking kahinaan ay maaaring magdulot sa akin ng pagkadapa. Ngunit alam ko rin na ang iyong kabutihan ay palaging gagabay sa akin pabalik sa iyo. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol. Protektahan at pagpalain mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pari at diakono. Banal na puso ni Jesus, kung paanong inaliw ka ng isang anghel sa iyong paghihirap. Aliwin mo kami at samahan mo kami sa aming mga kahirapan at pagsubok. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang pag-ibig sa akin. Protektahan mo ang aming mga pamilya, kabataan, bata at matatanda mula sa lahat ng panganib. Banal na puso ni Jesus, halika at itatag mo ang iyong kaharian ng pag-ibig sa aming mga puso. Inialay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Mahalin nawa ang banal na puso ni Jesus sa lahat ng dako. Lahat para sa iyo, banal na puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, patnubayan mo kami sa ligtas na landas. Matamis na puso ni Maria, protektahan at iligtas mo ang aming mga kaluluwa. Amen. Kabanal-banalang sakramento, sumasampalataya ako, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko ang kapatawaran mo para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, sambahin nawa palagi ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa langit at sa lupa, sambahin nawa palagi ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa langit at sa lupa, sambahin nawa palagi ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya. Amen. 5 minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bihag ng pag-ibig, nakatago sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ngayon ako'y lumuluhod sa iyo ng may pagpapakumbaba at debosyon. Alam ko na sa maraming tabernakulo sa mundo nananatili, kang nag-iisa at nakakalimutan, naghihintay ng may walang hanggang pasensya na ang iyong mga anak ay pumunta upang dalawin ka. Kay rami ang dumadaan sa harap mo nang hindi tumitigil, nang hindi nalalaman na sa maliit na tabernakulong iyon, naroon ang Diyos na buhay. Ang Diyos na nagkatawang tao dahil sa pag-ibig sa amin. Jesus sakramentado, nais kong malaman mo na ngayon ako'y lumalapit sa iyo nang may bukas na puso, nang may kaluluwang uhaw sa iyong presensya, nang may pag-ibig na, bagamat hindi perpekto, naghahangad na maging mas dalisay at maialay araw-araw. Ako'y lumalapit upang sambahin ka, upang sumuko sa iyong kadakilaan, upang ialay sa iyo ang aking pasasalamat sa bawat sandali ng buhay, sa bawat hininga na isang regalo mula sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na tumayo sa harap mo, ngunit alam ko na ang iyong awa ay tumatanggap sa akin, na ang iyong mga bisig ay laging bukas upang tanggapin ako. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan ang aking pananampalataya, palakasin ang aking pag-asa, at pag-alabin sa akin ang isang pag-ibig na walang hanggan para sa iyo. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging refleksyon ng iyong habag. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng katarungan at kabutihan. Panginoon ng buhay,
Gawin mong ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig. Mula sa aking pagkabata, nadama ko ang iyong pagiging malapit bilang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking mga araw. Naaalala ko ang mga sandaling iyon noong bata pa ako, tumatawid sa hangganan ng isang simbahan. At ang aking paningin, halos likas, ay hinahanap ang tabernakulo. Namamangha ako sa mahinang liwanag ng pulang ilawan, ang maliit na ningas na iyon na nagliliyab bilang isang tahimik na saksi ng iyong tunay na presensya. Ito ay isang parola sa kadiliman na nagpapaalala sa akin na lagi kang naroon, naghihintay sa akin, tumitingin sa akin ng may walang hanggang lambing. Sa aking kawalang malay, lumalapit ako ng may simpleng mga salita, ngunit puno ng tapat na pag-ibig. Kinakausap kita tulad ng pakikipag-usap sa isang mahal na kaibigan, nang walang takot o pag-aalinlangan, nang may katiyakan na pinakikinggan mo ako at na ang aking puso ay tumitibok sa ritmo ng iyo.